Hello po, kumusta po kayo? Welcome po sa channel ni Bianong. Eksperimentuhan po natin yung reverse forward control circuit, then power circuit po. Eksperimentuhan ko po ngayon. Baka bago ka po sa channel ko, kung magustuhan mo yung video ko, paki-subscribe naman po, then paki-like, pakilagay ng comments kung ano po yung mga dapat nating i-improve o kung ano pong mga pagkakamali para po maituwid natin. Pero po ito po yung paliwanag ko, mayroon po kayong makukuha ang ideya po, lalong lalo na po sa mga bago, maliban na po sa mga veterano, panis na po to sa kanila. Laro na lang po yung mga ganitong control. Ito po sa mga nagsisimula tulad ko, para po ma-improve yung mga kaalaman natin, mag-research po tayo, maghanap po tayo ng madali nating matutunang mga ideya. Di na po natin kailangan mag-asa-asa sa iba, para sarili po tayong mag-search po o mag-aral. Huwag na po nating asahan kung sa eskwelahan man po tayo, magsarili pa rin po tayo para matuto tayo. Po, mag-practice po tayo sa sarili natin. Kahit drawing lang po, at least po mahasa po yung kaisipan natin, para balang araw panis na rin po yung mga ganitong mga control, di ba po? Ito po sinishare ko lang sa inyo, hindi man po perfecto, baka sakaling makatulong konti o makunan nyo ng ideya. Sige po, ginawan ko po ito ng diagram. Ayan po, ginawan ko na po ng diagram siya. Mayroon na po tayong indicator lamp, din nilagyan ko ng pilot lamp. Wala po, design lang po naman yung mga pilot lamp na yan. Okay po, basahin po muna natin yung diagram. Yung power circuit po muna. Yan po, may 220 volt po akong supply. Then gumamit pa ako ng MPCB, motor protection circuit breaker po. Hindi po siya MCCB. Maganda na po siyang klase, kasi po mayroon na po siyang na-adjust na po yung volta, yung amperahe niya. Mayroon na po siyang settings dito po para pong thermal overload relay. Halimbawa po, yung ni-request mong circuit breaker na ganito is 15 to 25 o 15 to 30. Pwede mo na po siyang i-adjust kung hanggang saan yung gusto mo, kung anong allowance na gusto mo sa lamang mo konti doon sa amperahe ng motor mo. Pwede na po siyang i-direct sa motor. Schneider po siya, Schneider Electric. Kung baka magustuhan nyo, hindi ko po ini-endorse, pero maganda po siya. Kahit direct na po sa motor, kung nagmamadali po kayo, safety pa rin po yung motor nyo, kasi po mayroon na siyang setting ng amperahe po. Pero po mas maganda po talaga yung mic controller, kasi po kahit saan mo ilagay, pindot-pindot na lang po tayo. Yun po yung pinag-advance ng mayroong controller po. Yan po, nilinyahan ko na yung control circuit din, power circuit niya, kasi po matagal pong ipaliwanag kung ililinya-linya po natin. Saka po hindi na po kailangan yung mga number na yan ng terminal, kasi po parehas po minsan yung terminal na pinapaliwanag. Tulad nito po, yung terminal dito pare sa kabila po. Minsan po yung ibang magnetic contactor walang nakasulat na ganon. Mga bago po ngayon model, wala na pong tawag doon yung standard na mga numero. Ito na po, line 1, line 2, line 3, T1, T2, T3. Tapos yung mga auxiliary niya na lang po, yun po yung mababasa kung ano, NO or NC, normally open and normally closed. Yun na lang pong kabisaduhin natin. Titisterin na lang po kung saan yung normally closed, then saan yung normally open po. Yun pong magandang gawin, di ba po? Sa mga katulad kong mga bago, ganun na lang po para hindi tayo malito. Then sundan na lang po yung diagram nyo. Kahit po saan doon na normally open, tulad nito, magkabilaan po yung auxiliary contact nya. Kung saan man doon banda yung gamitin nyo, yun ang gamitin nyo. Kahit na bakante po sa kabila, okay lang po. Kung dito rin kayo sa kabila, okay lang din po. Okay? Ito po, babasahin ko na yung ginawa ko. Ewan ko po kung parehas sa inyo, pero baka po pari-parehas lang din. Wala pong pinagkaiba po. Yan po, may motor protection circuit breaker ako sa main power circuit ko, RST po. Then RST, baligtad lang po siya tingnan, pero ganun pa rin yung kalalabasan. Ito po yung 88F, yun po yung ginamit kong symbol sa forward, 88R sa reverse.
then 5-1 po doon sa thermal overload relay. Yun lang po yung ginamit kong symbol. Depende rin po sa mga symbol na gamitin. Kahit po pangalan natin yung gamitin dyan, wala rin pong standard na symbol yung mga magnetic contactor. Kanya-kanya na pong design ngayon. Joke lang po. Pero kahit ano po, yung importante po may masusundan sa diagram. Diba po? Kahit ano po sigurong ilagay, basta parehas doon sa diagram, ganon din yung marka ng mga magnetic contactor. Diba? Madali lang pong iti-trace. Yun lang po yung purpose nun, yung mga symbol na yun, para madali siyang makita kung saan. Then sa mga terminal, number lang din po para madali natin siyang sundan, matister. Hindi na po natin buhaghagin yung mga linya. Kung nakakable tayo pa yun po, bubuhagagin pa, putulin pa yung mga cable tie para masundan. Hindi na po, titisterin na lang po, kasi po uso ngayon mga terminal block na lang. Titisterin na lang siya kung saan napunta, madali na po nating matitrace, di ba po? Okay, dito na po RST, then forward magnetic contactor and reverse magnetic contactor. Lang po yung R nya line 1 din dito, yung S nya line 2 rin dito, yung T nya line 3 rin dito. Ngayon po sa secondary contact nila ng main magnetic contactor, main contact, yung line 1 po ng sa kabila ng forward, naging line 3 po sa reverse. Yun po, nagbaligtad na. Tapos yung line 2, yung T2 pala, I'm sorry, T2 pa rin sa kabila. Then yung T3 ng kabila naging T1 sa reverse. Yun po, nagbaligtad lang sila. Dito lang po tayo magbaligtad sa kabila para po yung pacing ng supply, babaligtad lang po, babaligtad na po yung ikot ng motor natin. Yun lang po yung purpose nun. Mag-atras abante na po. Diba po? Okay? Kung galit po kayo, okay po, halimbawa yung control po ng elevator nyo, hindi kayo sinasahuran ng maayos. Ay, elevator, sorry po, escalator, reverse forward, pakita pong umakyat siya, ibaligtad mo po pabalik, ibaba, para hindi siya makakyat. Then kung pababa siya, ibaligtad rin mo po paakyat para hindi siya makababa. So, joke lang po. Yun ang purpose ng reverse forward control natin. Dito na po tayo sa control circuit. Okay? Gumamit po ako ng circuit breaker na 4 ampere. Ito po, circuit breaker. Kahit depende po sa design nyo kung ilang ampere. Then yung line 2 nya po, dinary ko na po dito sa mga A1 ng mga magnetic contactor natin. Yan po. Kahit po baligtad din po dyan, A1 or A2, A2 dyan, gagana pa rin po yan kasi AC po yung ginamit natin. Maliban lang po kung DC, hindi po siya gagana minsan. Po, hindi po talaga siya minsan gagana, nasubo ko na sa DC. Kailangan po mayroon talaga siyang kung saan siya positive o negative, doon mo talaga siya ilagay. Po, sundan na. Yan po, naka-jumper, inabangan na po natin ng line 2. Mamaya na po natin yung indicator lamp. Ito lang po muna sa main control. Design lang din po sila. Abubot lang, kung ibig sabihin, abubot lang po sila. Kung big time lang po yung kumpanya, mayroon pong abubot. Pero pag ayaw pong magpadala ng request, wala na po yung abubot. Direct na po tayo sa main control. Di ba po? Mayroon lang pong pilot lamp. Ala, okay na yan. Okay, tapos na sa line 2. Line 1 naman po, dinaan ko muna sa thermal overload relay. Yan po, dinaan ko muna siya. Then may emergency stop akong design, pero kahit wala na po yan, depende sa inyo kung lagyan nyo o hindi. Then 1.0 yung nilagay kong symbol ng normally close ng push button natin. Then 1 contact forward, 1 CF yung sa forward. Then 1 CR yung sa reverse, 1 contact reverse. Po, dali lang po, di ba? Sundan nyo po. Ginamperan ko na po yung A1 natin nang galing sa line 2. Yan, may jumper na po yung A1. Nakaabang na po yung dalawa. A1, sasalubungin po natin nang galing dito sa line 1. Yan po. Normally close na po, galing sa thermal overload relay. Yan po, sa secondary, sa normally close po ng push button natin. Ito, push button po natin, normally close, primary contact. Yan po.
normally close primary contact. Galing po yan sa thermal overload relay. Secondary contact, normally close. Then yung secondary niya po sa normally close. Jumperan na po natin yung reverse and forward. Yan po. Yung normally open ng reverse and forward. Po. Then yung secondary contact niya po yung white o number 2 sa number natin. 1 na ito, 2, 3 and 4, reverse on forward. Yung number 2 niya or white, dalhin po natin sa yan po, sa normally open primary contact ng dalawang magnetic contactor. Yan po, galing dito sa push button secondary contact, normally close. Iabang po natin doon, gaya po ng diagram natin. Ayan po, yung normally open ng forward, then normally open ng reverse. Ayun po, doon. Yung secondary contact niya po, ayan, may jumper na po. May jumper na rin yung push button natin na dalawa. Yung sa contactor naman po, ayun, may jumper na rin. Kaya dinala natin doon yung line 1 ng secondary contact galing sa push button. Then po yung forward, ayan, yung forward, dalhin po natin sa secondary contact ng magnetic contactor. Yan po, dinala na po natin dito. Yan, yan na po, papunta na po doon sa normally open, sa kabila, secondary contact. Then jumperan po natin sa normally reverse, normally close. Yan po, ibalik po natin sa A2 nya. Ito po yung interlock po na sinasabi. Yan po, may abang na pong line 2. Din galing po sa push button secondary contact normally open, na may jumper galing dito sa secondary ng push button natin, normally close. Ayan po, dinirekta natin sa secondary ng forward. Then dumaan po tayo sa normally close ng reverse. Diniretso natin doon sa A2 nya. Close na po yung pinindot natin yung push button. Gagana na po, close o hold na po yung power. Didirekta na po close yung coil nya. Yan po, kasi dumaan siya dito sa normally close, hindi pa siya naka-close yung reverse. Siya muna yung gagana. Po, pag gana niya po, hindi po gagana yung reverse mamaya po. Ito po, reverse muna tayo. Secondary contact ng normally open nya, push button. May jumper na rin galing sa secondary ng normally close. Ayan po, dalhin din po natin sa secondary ng contact ng normally open ng reverse magnetic contactor. Ayan po, ayan na po yung black. Ayan po, sa push button galing. Then dadaan din po natin sa normally close ng forward po. Then diretso po sa A2 nya. Yan po, ganun din po yung nangyari. Dumaan siya sa forward, then diretso sa A2. Yan po, interlock po yung nangyari dyan. Ganyan po, yan, interlock. Para po kung sakali mang mag-on to yung reverse, wala na pong pag-asang mag-on yung forward. Yan po, tapos na po. Tapos na yung paliwanag sa control circuit. Yan po. Saka po yung ilaw, indicator lamp, ito po yung thermal overload relay, secondary contact. Magkasama na po dito, ginamper ko na lang po, ginawa kong common sa dalawang ilaw. Then dumaan lang po sa normally open ng forward and reverse. Ito po yung normally open nila sa ilalim. Ito po yung ginamit ko. Yan. Kumuha lang po tayo ng linyang line 1, dinaan sa normally open. Then yung balik niya, balik na po natin sa ilaw ng forward. Mayroon na po nakaabang na line 2 na common. Pag close po ng forward, may power na siya, mag-iilaw na po yung indicator. Ganon din po yung sa reverse. Inabangan ko na rin po nang galing sa line 1. Ayan po, normally open niya sa kabilang auxiliary. Tapos yung out niya po, diniretso ko na rin po red. Ito po sa ilaw niyang indicator. Yan po, iilaw na siya pag close ng reverse. Yung pilot lamp po, dinire ko na lang sa circuit breaker natin. Ayan po, diretso na lang po. Yan, patunay lang po na umiilaw siya. Ngayon po,
Yung supply na pinaliwanag ko kanina, yan lang po. RST, line 1. Line 1 lang sa kabila. Line 2. Line 2 lang sa kabila. Line 3. Line 3 rin po sa kabila. Then dito tayo nagbaligtad sa kabila sa secondary niya. Contact ng main contactor. Then yung T1 niya po naging T3 sa reverse. T2 niya po, T2 lang din. Then yung T3 niya naging T1 ng reverse. Yan po. Pasensya na po, lumalabo yung camera ko pag ginagalaw konti. Malandi po siya. Ano ba yan? Check lang po. Ayan na po. T1 naging T3, yung T2, T2 lang. Then yung T3 niya naging T1. Ayun po, nagbaligtad na po yung controls ng pacing ng main power control po. Yan po. Gusto nyo po, paganahin na po natin, ikabit ko po yung motor. Wait lang po, yung motor niya kabit na lang po natin para makita. Saglit lang po to. 10 seconds lang po. Nakaabang na rin po. Then iset nyo na lang po kung natapos nyo nang i-install. Kuhaan nyo po ng ampera yung motor. Ayan po yung motor na gamitin ko. Dinilta ko po 380 volt siya. Pag dinilta po 220. Medyo maingay na po yung bearing nya. Medyo may kalumaan na, pasensya na po. Pang subok lang din po naman po. Ito na. Sundan nyo po yung diagram na pinakita ko. Iwan ko na po. Yan po. Forward po natin. Forward po yung gumana. Tingnan po natin yung ikot ng motor. Yan po. Counterclockwise siya. Ngayon po, i-reverse natin. Patayin po natin. Ayan po, nag-clockwise na po siya. Gumana na po yung reverse natin. Then may pilot lamp na po tayo. Mayroon na po tayong indicator. Mayroon na pong indicator yung reverse. Yan po, kahit pindutin natin yung forward, nagre-reverse siya, hindi po siya puputok. Huwag lang po natin yung manual na pindot. Baka po tayo yung masabugan kung hindi magtitrip yung breaker. Yan po. Forward po natin, kahit pindutin yung reverse, hindi na po siya mamamatay. Hindi na po siya magi-start, di ba po? Kung nagustuhan nyo po, paki-like naman, then paki-iwan po ng comments dyan kung ano po yung dapat nating ituwid. Ayan po, kung nagustuhan nyo yung diagram ko, paki-screenshot nyo. Ibalik nyo po yung paliwanag ko kung gusto nyo pong maintindihan lahat. Yan po. Then, paki-post naman po yung button ng bell dyan para po lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Marami pa po akong ilalabas ng mga videos. Baka po sakaling magustuhan ninyo, makakunan nyo ng mga ideya. Kahit hindi man po perfecto, pero may ideya po kayong makukuha. Sa susunod po, kung gusto nyo po double station, may bonus po akong double station. Nga lang po mahaba na yung oras, pero sa susunod na lang po sigurong video po. Double station lang din po naman. Madali lang yung paliwanag kasi mahaba na po. Sige po, kung nagustuhan nyo po, subscribe kayo, then paki-like, then yung notification bell dyan natin. Salamat po sa panonood. Bye bye.